Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Nandito na naman ang ating car road trip reaction video. Meron tayong reaction dito kay Vice President Sara Duterte versus ayan kay Castro, mga kaliwa daw. Ayan, sinabihan na buwang ni Sara Duterte. At panoorin po natin ang buong detalye dito at makakaliwa. Ayan. Let's go, and no other further ado. Patingin ako kay Franz Castro, naiisip ko, sabi niya, sige siya, confidential funds, confidential funds. Paayos naman ang accounting namin, sinunod naman namin ang batas. In fact, wala pang deadline, nagbibigay na kami ng accounting doon, paano namin ginagamit ang confidential funds. Siya itong didak ng didak sa mga nakikita namin, sa mga teachers, na hindi naman niya ma-explain ano yung mga deduction niya sa mga teachers. Tapos kami, maayos kami nagtatrabaho, nagawa namin kung ano yung sinasabi ng papel. Patanungin niya. Ayan na, panoorin po natin at subaybayan ng kanyang Vice President Sara and kay Castro. Sila'y nagsasagutan at sinabihan ni Vice President Sara Duterte. Ayan, panoorin po natin ang buong detalye. Tapos kasabayan niya pinanganak yung dinosaur, ganyan siya katagal na ha? Ganyan siya katagal na. Hindi niya nagawa ang 30-day break. Nauna pa siya sa akin sa pag-lobby para sa mga teachers. Hindi niya nagawa ang 30-day break. Tapos, confidential break. Yung ang dami nagamit na namo sa mga trabaho. Totoo. Kasi sabi nila 1970s pa daw sila. Sabi ko, kasabayan na nila yung dinosaur. Hanggang ngayon, 30 days, hindi mabigay. Tapos inupuan lang namin ng isang araw ni Yusef Poa. Nabigay namin 30 days. Hindi pa kami nagsabi doon sa mga ibang mga magagaling sa loob ng department. Sabi ko, kamaingay, ilabas mo yan. Tingnan mo kung magreklamo ba sila. Wala yung nagsabi. Okay. Ang issue ay bigas. Hindi naman po nag-umpisa ang issue na ito sa administrasyon na ito. Matagal na po. In fact, sa sobrang tagal, mahirap na rin i-pinpoint kung sino talaga ang nagpasimuno nito. Gayunpaman, as early as the first Marcos administration, nakita natin na nagiging issue ang middleman. Lalong-lalo na nung panahon na yon, wala pang internet. So the way for farmers to the market was for traders to come in. Bibilin yung kanilang ani, sila yung magpapadry or pwede rin hindi, sila yung magpapamill and so on. So may kasamang ibang mga serbisyo at hahati dito sa merkado. So for the trouble, whether they mill it or not, whether they dry it or not, sila yung nag-bridge ng gap between the farmers and the market. Hindi po kasi ganun kadali nung panahon noon. Ngayon, para hindi masyadong malakas ang power ng mga middlemen or ng mga traders to set the prices dahil maaari silang bumili ng napakamura at sabihin sa mga farmers, mabubulok yung ani ninyo kung hindi ninyo ibebenta sa amin. Ang mga traders tuloy ay nagkakasundo-sundo tungkol sa presyo nila, kung kaya't na isiset nila ang presyo na ito at the expense of the farmers. Kadalasan, sila din po ang nagpapautang sa ating mga magsasaka, kung kaya't pagdating na ng anihan ay sinisingil na lang ang utang. Minsan, sapat na lang ang utang dun sa maibebenta na ani. O kaya, i-renegotiate ito. Pagdating naman sa merkado, ibibenta ng traders ito sa mga retailers. At ang mga retailers ay bibilin yan sa presyong dinidikta ng mga middlemen. At
ang kanilang final markup price ay para mayroon silang kita but still reflecting yung initial na nakuha nila. Ito yung business cycle. Ngayon, meron ding considerations ito kung kailan binibenta yung bigas. Dahil pag binili mo panahon ng ani, maraming nagbebenta and therefore maraming competition dun sa mga nagbebenta ng ani nila. Minsan, bababaan ang presyo. Although they don't really compete anymore, bababaan ang offer ng presyo ng mga middlemen. Kapag naman nahuli o unang-una yung pag-ani, pwede pang mag-set ng kahit konting palugit dahil medyo off-season yung kanilang pag-aani. Pero there's not much difference. Sa gayon pa man, ang talagang kumikita kahit pag-harvest time or kahit panahon ng scarcity ay yung middleman. Bakit? Kasi habang marami pa yung ani, hindi pwedeng i-hold muna yung kanilang produkto. Yung produkto, i-warehouse muna until such a time as tapos na ang panahon ng ani at dumadahan-dahan ng nawawala sa mga bodega o sa ibang mga bodega ang bigas. This holds true even with other agricultural products. So, pero dahil hindi na nga sapat ang produksyon ng ating bigas, nag-i-import din tayo. So, ayon dun sa latest na statistics, alright, kaya napakinggan natin ang tungkol dito kay BP Sara and versus kay na nanggaling sa Philippine PSA, 30% po ng ating rice needs ay ini-import natin. So dati, ang kailangan gawin ay i-balanse. Gawa natin ng paraan para hindi masyadong nakakatiba yung middlemen. Kasi dahil sila yung may pera, sila yung nakakakontrol. Ito nga yung sinasabi din ng ating Pangulo na nagiging standard business practice noon ang pag-hold o pagbubodega pansamantala ng produkto para mas paborable yung presyo na pwede nilang ibenta. Ito yung sinasabing tinataya ng mga negosyante. Para hindi masyado, para magkaroon ng kompetisyon ang mga traders na nangyayari ay nagka-cartelize. Ibig sabihin, nagkakasundo-sundo sila kung ano yung bilihin na presyo at bentahan or may ballpark sila ng ganon, they don't compete with each other. So, ayun nga yung pagka-cartelize. Ibig sabihin, parang organisado sila o nagkakasundo-sundo sila kung ano yung presyo ng pagbibili at pagbibenta. That way, nakokontrol nila yung merkado at halos na ididikta na nila ang presyo nito. Okay, so, nung panahon ng unang Marcos, ni Marcos Sr., ginawa ang NFA. Dati nga, National Grains Authority. Naging, ito sabi ni Ma'am Yolanda, dati ba gobyerno bumibili sa farmers? Yes, in part, right? So, dumating na nga ang panahon ni Marcos Sr. at itinayo ang una ay National Grains Authority, kasama dito ang corn at inumpisahan yung pag-aaral, nagtatanggal ako ng sapato, sorry, yung pag-aaral kung anong gagawin dito. At inumpisahan na rin ang rudiments ng pag-workout ng National Food Authority. So, nung nag-evolve ang NFA, ito na ngayon ang tumatabla sa mga trader. Sila yung bumibili sa farmers, pero bibili nila sa mas mataas na halaga kesa dun sa traders para mapilitan din ng traders. Kung gusto nilang makabili pa ng bigas, kailangan taas-taasan din nila yung presyo. Otherwise, ibebenta ito ng mga magsasaka sa NFA. Of course, limited ang NFA. Hindi nila kayang bilhin lahat ng bigas sa buong Pilipinas, pero sufficient enough para merong kahit paanong tumatabla sa mga traders. Hindi natin sinasabing perfect din ang NFA dito kasi halimbawa, may mga reklamo like hindi lahat mabibili kasi may mga standards. O, i-explain ko yan. Halimbawa, dahil kinukuha or may review ng Commission on Audit ang pagbibili ng NFA, may mga standards. So, halimbawa, hindi pwedeng bumili noon ang NFA ng broken rice, after a while, ng broken rice kahit sa mas murang halaga kasi hindi papayag ang COA. Kailangan maganda yung kalidad. Medyo hindi ako agree dito kasi dapat may flexibility ang NFA para may capabilities. Yung flexibility na ito will allow them to go after the rice na hinahabol talaga ng mga traders. So,
Later on, ang NFA din ang nag-aalaw or nagbibigay ng quota doon sa pag-import ng bigas. Ngayon, nagkaroon ng GATT, Global Agreement on Tariffs and Trade, na ipinagbawal ang tinatawag na artificial trade barriers kahit sa agricultural products. Pero, binigyan ng exemption ang Pilipinas dahil hindi nga tayo pa self-sufficient sa bigas at very dependent ang ekonomiya at ang lipunan, very socially sensitive ang bigas, inalaw tayo ng quota. Natanggal po yung quota na yon under the Rice Tariffication Act. Yung quota na ito, may hangganan ito. Ngunit, base ito dun sa realidad on the ground. So dahil meron tayong exemption under the Global Agreement on Tariffs and Trade, tayo o gobyerno ang nagsiset ng quota kung magkano lang ang i-allow natin na import or imported na rice. So nagliinantasan ang NFA under the aegis of the Department of Agriculture, and by the way, the NFA was not under the DA. It had to be independent kasi nga sila yung tumatabla dun sa ibang mga kasunduan na pinapasukan ng ibang mga kawani ng DA. Okay, so ang NFA ang nag-i-import din o kaya inaalaw nila ang private sector na mag-import kapag kulang ang pera ng NFA at binibigyan sila ng quota system. Binabayaran po yung quota na yan para kahit paano may kita pa rin ang gobyerno kahit inaalaw natin ang ating mga private sector para mag-import. So, bakit inaalaw both sides yung pagbili at pag-import ng NFA? That way, kontrolado. That way, lahat ng aspects kung saan pwedeng masyadong advantage ng mga middlemen, maitatabla ng NFA. At sila din ang may access or dapat may access sa mga bodega at sila din ay ang may power to do the balancing act. Nasa kanila yung data, how much is being produced, how much is necessary, at yung everyday monitoring ng presyo. Sila din ang nag-authorize ng grains dealer. So sila po ang nagbibigay ng lisensya para makapagbenta ng rice sa merkado. Sabi ni Roderick, NFA tulad ng OPSF ay pinatay, ang mga mamamayan pa naman ang nakikinabang ng husto sa mga ganitong stabilization fund. Ngayon, alright, yan, napakinggan natin kay VP Sara and versus Castro. At maraming salamat sa inyong lahat and